Magandang umaga, ma'am yan at mga kamag-aral. Ako si Harley Davis B. Shelos. Ako nga pala si Jeff Berilod. Ako si Daphne Calvat. Ito ang talakayan ng ika-4 na pangkat patungkol sa papel ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Ano nga ba ang mas magandang papel ng mamamayan upang magkaroon ng mabuting pamahalaan? Dapat magkasamang bumuo ang pamahalaan at ang mga mamamayan ng mga solusyon sa mga suliraning kinaharap ng lipunan. Dapat tayong makiisa sa mahusay na pagpili kung sino ang ating iluluklok sa pamahalaan na may magandang pamamalakad sa pamahalaan. Kahulugan ng pagkamamamayan o citizenship. Ang citizenship o pagkamamamayan ay tumutukoy sa pagiging kasapi o miyembro ng isang individual sa isang estado o bansa, batay sa itinakda ng batas. Itinuturing ang pagkamamamayan bilang ugnayan ng individual ng estado. Tinatawag ng Pilipino, ngunit hindi lahat ng nasa Pilipinas ay maaaring maituring na mamamayan ng bansa, sapagkat may mga dayuhang nakatira rito na hindi kasapi sa pagiging mamamayan o sumasailalim sa anumang legal na proseso upang maituring na mamamayang Pilipino. Mayroon na 4 na halimbawa upang magkaroon ng mabuting pamamahala. Una, apolitikal, ng pakikilaw tulad ng pagboto, nasa kamay ng mga mamamayan ang mga posibleng pagbabago ng lipunan. Kaya naman, dapat maging maingat ang mga mamamayan sa pagboto at pagpili ng magiging kandidato. Tayo ay demokratikong bansa, kaya naman mayroon tayong karapatan na pumili ng wastong pinuno. Ikalawa, pagiging aktibong mamamayan sa pakikilahok sa mga gawaing may kinalaman sa diskurso ng pamamahala upang bigyang katugunan ang mga hamong panlipunan. Upang maging matagumpay ang pamamalakad ng pamahalaan, kinakailangan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing panlipunan. Ikatlo, magkasamang bubuo ang mga pamahalaan at mga mamamayan ng mga solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan. Di lang dapat inaasa ng mga mamamayan ang solusyon sa mga kinakaharap ng problema ng bayan, kundi ng bawat isa ay dapat makilahok upang maging matagumpay ang pagresolba sa mga problema. Ang ika-4 at panghuli naman ay paglahok sa civil society at ang magandang naidudulot nito. Ito ay may kaugnayan sa pakikilahok ng isang mamamayan na bumuo ng isang samahan upang direktang makapag-ugnayan sa mga pamahalaan upang direktang maipaabot sa mga nangangailangang mamamayan. Isa sa mga halimbawa ng civil society ay ang NGOs o Non-Government Organization o PO o People's Organization. Ang magandang naidudulot naman ng civil society ay mas nagiging mulat ang mamamayan sa kalagayan ng lipunan, na ipararating natin ang ating hinanaing at pangangailangan sa pamahalaan, at nabibigyan pansin din ang kapakanan ng iba't ibang pangkat ng lipunan. Participatory governance. Ang participatory governance ay isang mahalagang paraan ng mga mamamayan para may sakatuparan ang ating iginikit na pagbabago sa pamahalaan. Ito ay isang uri ng pagsibikong pakikilahok kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay katuwang ng pamahalaan sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga solusyon sa suliranin ng bayan. Ang participatory governance ay isang tahasang pagtaliwas sa tinatawag na elitist democracy, kung saan ang pamamahala ay nagmumula lamang sa mga namumuno. Ngayon, ano nga ba ang elitist democracy? Ang elitist democracy ay isang uri ng demokrasyang pamamahala kung saan ang mga mamamayan at mga edukado ang may malaking impluwensya sa desisyong pampolitikal. Ito ay madalas nangyayari sa mga bansa sapagkat ang mga tanong, ito ay ang madalas na magpasok ng malalaking halaga ng pera at may ideya na sila sa mga kalakaran ng gobyerno at negosyo. May mga namumuno rin sa pamahalaan ang iniisip lamang ay ang kanilang sariling interes at hindi ng buong bayan. May maganda at masamang epekto ang elitist democracy. Ang magandang epekto nito ay dahil sa elitist democracy, maaaring magkaroon ng trabaho ang mga mamamayan dahil sa mga pagpapasok ng negosyo. Ang masamang epekto naman nito ay dahil ang mga mamamayan at edukado, ang mga malaking impluwensya, maaari nilang itong gamitin sa kanilang pansariling interes kung saan pagsisimula ng mga korupsyon. Ayon kay Koryakov and Sis noong 2003, ang kapangyarihan ng isang estado at tunay na magmula sa mga mamamayan. Mahalagang makasangkot ang mga mamamayan sa pamamahala dahil mas magiging matagumpay ang isang proyekto kung malaki ang partisipasyon dito ng mamamayan. Mga paraan at pagsasagawa ng participatory governance. Una, pangangalap at pagbabahagi ng impormasyon. Dito, kailangan ang pagdalo sa mga public hearing at pagsasagawa ng mga survey. Ikalawa, consultation. Pagsama sa mga mamamayan tungkol sa mga isyong mahalaga para sa bayan.
Hinihingi ng pamahalaan ang opinyon ng mga mamamayan sa napapanahong mga issue at sa mga programang ipinapatupad nito. Naglahat si Alec Lacson ng 12 maaaring makatulong sa ating bansa. Ang mga gawain ito ay may ituturing na simpleng hakbangin na maaaring gawin ng bawat isa sa atin. Ngunit sa kabila ng pagiging simple nito, maaaring magbungan ito ng malawakang pagbabago sa ating lipunan. 12 maliliit na gawain upang makatulong sa bansa. Una ay ang sumunod sa batas trapiko. Ang pagsunod sa batas trapiko ang pinakasimpleng batas na dapat matutunan ng bawat Pilipino. Napakasimple, subalit ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng disiplina sa sarili, disiplina sa kauunlad ng bayan. Ang halimbawa nito ay ang mabuting na idudulot nito na maluwag, matiwasay at ligtas na pamamaneho. Dulot din nito ang malayas at disgrasya dahil may mga road signs na nakasulat sa tabi o gilid ng lansangan. Kabilang dito ang U-turn, one-way, no U-turn at ang red and green light sign. Pangalawa, humingi ng resibo kapag bumibili. Ugaliin ang paghingi ng opisyal na resibo tuwing bumibili ng produkto. Ang paghingi ng opisyal na resibo ay isa sa mga paraan ng pagpapakita ng nasyonalismo. Sa paghingi ng opisyal na resibo, natitiyak natin na ang EVAT, isang uri ng buwis ay napupunta sa gobyerno. Ang kahulugan ng EVAT o Expanded Value Added Tax ay buwis sa produkto at serbisyong may halaga sa ibabayad ng mga mamimili. Bahagi ito ng tax reform program ng gobyerno para sa proyekto at serbisyo ng bansa. Pangatlo, tangkilikin ang sariling produkto. Ang pagtangkilik sa sariling produkto ay nagbubunga ng pagtaas ng demand ng lokal na produkto. Tataas ang kita ng mga lokal na producer at pagtaas ng buwis na malilikom ng gobyerno. At higit sa lahat, magbubukas ito ng mga oportunidad sa mga walang trabaho kapag tinatangkilik natin ang sariling atin. Mapapasigla natin ang lokal na negosyo na mas makapagbibigay ng mas maraming trabaho sa ating kababayan na tutulong na hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa ating ekonomiya. Pang-apat, maging positibo sa pagpapahayag sa sariling bansa. Maging mabuting tagapagsalita sa ating bansa. Ang positibong pagpapahayag sa ating bansa ay may malalim na pagpapaunlad ng individual at ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa positibong aspeto ng ating sarili at sa ating bayan, nabubuo ang pagmamalasakit, pagmamahal at pag-asa na nagbubuklod sa ating bilang isang komunidad. Panglima, igalang ang mga lingkod bayan. Ang pagpapakita ng paggalang sa mga lingkod bayan ay pagpapakita ng suporta sa lipunan. Tumataas ang kumpiyansa nila sa kanilang sarili at dignidad sa kanilang trabaho, lalo pa nila itong ipinapabuti. Halimbawa na lang ay ang simpleng pagbati sa kanila at sa kanilang ginagawa. Pang-anim, itapon ng wasto ang basura. Napakahalaga ng kalikasan sa buhay ng tao at sa pagkamit ng kaunlaran. Sa kalikasan din, nagmumula ang pantustos sa pang-araw-araw nating pangangailangan at ang halimbawa nito ay ang mga puno na napuputol upang gawing iba't ibang kagamitan at ipagbili sa mga tao. Pangpito, suporta ng simbahan. Ang pagsuporta sa simbahan ay pagsuporta sa kapuspalad. Ang donasyon na binibigay natin sa tindahan ay nagagamit din para sa mabuti para sa mga proyekto ng simbahan. Pangatlo, gampanan ang tungkulin bawat eleksyon. Iboto ang kandidatong karapat-dapat sa posisyon. Tandaan, ang kaunlaran ng ating bansa ay nakasalalay sa ating kamay. Gamitin ang kapangyarihan na baguhin ang lipunan at bumoto ng naayon sa dikta ng konsensya. Pang-siyam, maayos na maglingkod sa pinaglilingkuran. Ang tagumpay ng bawat kumpanya ay nakasalalay sa episyenteng kamay ng bawat manggagawa. Kung tama ang binibigay na pasahod at mabuting pakikitungo sa manggagawa, nagiging episyente sila sa kanilang gawain at nagkakaroon ng pagmamalasakit hindi lamang sa kumpanya kundi sa may-ari nito. Pang-sampu, magbayad ng tamang buwis. Buwis ang magsisilbing langis upang umandar ang bihikulo ng kaunlaran sa lipunan. Kung mas mataas ang nalikom na buwis ng pamahalaan, mas maraming programa o proyekto na maisa sa katuparan upang tagunan ang panlipunang pangangailangan ng mamamayan. Pananagutan ng bawat isa na magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Panglabing isa, tulungan ang mga batang kabilang sa maralatang angkan. Makikita na buhay ang bayanihan sa panahon ng kalamidad at iba pang pagsubok kung saan handang tumulong ang ilan para maiwasan ang hirap ng kapwa Pilipino. Dahil ang pag-angat ng kapwa ay pag-angat ng buong bansa. Likas sa ating Pilipino ang pagdadamayan.
Isa ito sa kaugaliang hinahangad ng ibang lahi sa atin. At panghuli at ika-12 ay maging mabuting magulang para sa mga anak. Pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Pinakamaliit, subalit napakahalaga ng papel na ginagampanan nito sa lipunan. Sa pamilya, nauubog ang pagkatao ng bawat individual. Ang mga magulang ay dapat magsilbing huwaran sa kanilang mga anak. Ang bawat anak ay nararapat din na igalang ang kanilang mga magulang. Sa Ligang Batas noong 1987, Artikulo 2, Section 1, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap ng kapangyarihan ay angkinin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pamamahalaan. Muli, ako si Harley Davis B. Shelos. Ako nga pala si Jeffery Lodge. Ako si Daphne Calva at dito nagtatapos ang talakayan ng ika-4 na pangkat patungkol sa papel ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan.